Hey guys, welcome back to the channel. Just an update dito sa Go Solar, yung regarding dun sa net metering namin, yung process and ano yung requirements, ano na nangyari ngayon. Also some questions here sa YouTube studio na sasagutin ko. But first of all, yung net metering requirements kasi nakapagpasa na kami, naayos na namin yung first payment, yung first down payment. Also, naghihintay na kami. So, umaandar na siya, naglalakad na siya. But, mas maganda kung bibigay ko sa inyo yung mga the details, kung ano talaga yung mga required sa amin ng Go Solar. So, okay, nandito lang ako sa email ko so I can check, double check kung tama lahat. So, ang mga kailangan is 2 IDs with 3 signatures. Mga ano lang to, i-email lang to sa Go Solar. Tapos, the barangay clearance, and kailangan din ng transfer certificate of title or yung title nung house or yung property. And yung Meralco bill, kailangan yung front and yung back page. So, importante yon. Certified true copy ng tax decks. Okay? So, yan, kukunin nyo sa munisipyo yan, yung pinaka-updated. Yung certificate of occupancy. Also, kailangan din yung fire safety inspection certificate. Moving forward, tapos na kami sa lahat ng requirements, yung payment naman. So, bali dalawang payment siya. Yung first payment, 50% ng legwork, that is the 6,000 pesos. Tsaka yung petty cash, yung 20,000 pesos. So, yung total is 26,000. Yun yung unang binayad namin para mag-start na yung application namin for net metering. And nag-reply sa amin yung Go Solar sa email, nung September 12, binigay na nila yung acknowledgement receipt. So officially, nag-start na yung paglalakad ng net metering namin nung September 12. So guys, ma-update ko talaga kayo. Di ba recently nagkaroon ng balita na parang i-require ng government na i-fast track yung mga nag-apply for net metering. So hopefully that will be the case. And mamamonitor natin dyan, i-update ko kayo. Sana nga talaga mapabilis. Because tumaas yung kuryente namin. Okay, yung kuryente namin for September is 9,341. Actually, mababa pa rin. Tumaas siya. Alam naman namin kung bakit siya tumaas. Okay, kasi nagkaroon nga kami ng mga bisita dito sa bahay and nagkaroon din ng party. Meron kaming malaking aircon sa baba, 3-tonner siya. So, ang lakas talaga niya kumain sa kuryente. Plus, another split type dun sa sala. So, dalawang aircon yun. Medyo nakabukas ng ilang hours. Hindi ko na nabilang kung ilang hours na nakabukas yun. But, yun talaga malakas kumain ng kuryente. Plus, umabot siya ng gabi. So, hindi na umaandar yung solar. So, lastly, before I end this update, meron tayong question dito sa YouTube studio from Sir Rafael. Okay, so what is your total capacity? I guess itong total capacity you're talking about kung anong kaya nitong yung solar namin. Sa ngayon, hindi ako sure. Okay, so pag nagkaroon kami ng net metering, talaga makikita na yung full potential via app. So, hindi ko pa masasagot to. How many kilowatts do you produce in a day? Again, wala pa rin kaming net metering, so hindi ko pa makikita to. How much does Meralco charge per kilowatt? Will Meralco refund you the same amount as they charge? Here in Davao kasi, if they charge us 10 pesos per kilowatt, they will only refund 5 pesos. I think even before nung nagre-research ako sa mga solars, nakikita ko sa mga forums, sa mga discussions, hindi talaga bibilihin ng Meralco yung kuryente yung extra with the same amount kung how much they charge. Ganun lang talaga yun. I guess it's just business. Pero yes, nafe-feel kita. Sana nga same. In essence talaga, malaking pabor tong net metering solar power na binibili ng Meralco kasi mas mura nila nabibili yung kuryente sa atin eh. So that is just how it is right now. Sad to say, sana nga mas maganda yung refund na nakukuha natin. But for now, ito siya. So sa Davao pala, 10 pesos kayo per kilowatt. Dito naman sa amin, your rate this month is 14.26 pesos per kilowatt. So, yes, I guess mas mahal talaga dito sa Metro Manila ang charge ng Meralco sa amin. Chinek ko rin yung charge ng Meralco sa amin last month. Nasa mga 14 pesos something din. Hopefully, Rafael, na answer ko yung question mo. But I guess yung ibang questions mo, mas masasagot ko to once meron na talaga kaming net metering. Okay? So, that's it for the third update.
pag may mga tanong pa kayo, just feel free to comment dito sa mga videos ko, sa mga updates, and I'll try my best to answer them. So that's it for this short update. And ngayon, masasabi ko talaga, matetest talaga natin ngayon yung balita na mafa-fast track ang net metering process. Okay? Kasi sakto tong timing namin, kaka-apply lang namin. And we will put that to the test. Kasi i-update ko kayo as soon as possible. Again guys, thank you for watching. I hope to see you on the next one.